Isabel's point of view. Hindi ko malaman ang mararamdaman ko ng sandaling iyon. Babe, it match. Sabi ko kay Rafael. Saka ko siya tinignan. He's also looking at me. While a small smile flashed on his face. I once look again at the result. Hindi ako makapaniwala. Then it's good. Masaya ako para sa'yo, Isabel. Wika ni Rafael. Yung kaibigan mo, yung best friend mo, si Cyrus. Kapatid ko siya, babe. Naiiyak ko pang sabi. Tumayo ako at niyakap ko ng mahigpit si Rafael at hindi ko maiwasan ng mapaiyak. Hindi ko alam kung dahil sa tuwa ba, dahil alam ko na si Cyrus ang matagal ko nang nawawalang kapatid. O pag-aalala, dahil hindi ko alam ang susunod kong gagawin at ang mga pwedeng mangyari. I'm confused. Stop crying, babe. Pagpapatahan sa akin ni Rafael. Nakayakap din siya sa akin at hinahaplos-haplos niya ang buhok ko. Maya-maya'y hinagod niya ang likod ko. Napapapikit na lamang ako. Umiiyak pa rin. I look frustrated na hindi naman dapat. Rafael continued na patahanin ako. Okay, cry your frustrations all out. Ilabas mo yan, babe. Nandito lang ako. I heard him say. Mas lalo ko na lang hinigpitan ang yakap ko sa kanya. Ewan ko kung bakit. Hindi ko na rin alam. I cried in his arms. Hindi naman ako iyaking tao. Pero iba lang talaga kasi ngayon. Dahil pamilya ang dahilan. Kapatid ko pa na matagal na wala. Umiyak ako nung umiyak hanggang sugmaan na ang pakiramdam ko. Rafael stayed by my side. Nakayakap lang din siya sa akin. Sorry babe. I apologized na magkahiwalay na ako ng yakap. No babe, it's okay. Are you feeling better? Gumaan na ba ang pakiramdam mo? He asked. I just nodded while wiping my tears away. Rafael handed me water, kaya ininom ko iyon. What's your plan now, Isabel? You can tell Cyrus right away na magkapatid kayo. Wika pa ng aking nobyo. I know, Rafael, pag-iisipan ko pa kung anong susunod kong gagawin. Pero ipapahinto ko na sa paghahanap yung private investigator na hinar ni Mama. Sabi ko sa kanya. Tumangutango naman si Rafael. Sasabihin mo ba kay tita? Ang alin? Na nahanap mo na yung kapatid mo, si Cyrus. Not yet, hindi na muna, saka na lang. Tumango lamang si Rafael at hindi nagsalita. Nang uwian na kami, ay sinabi ko kay Rafael na pupuntahan ko lang yung hinar kong private investigator na hinar ni Mama, kaya sinamahan niya ako. Sinabi ko roon sa investigator na ipapahinto ko na yung pagpapahanap niya sa kapatid ko. The private investigator hesitated at first dahil dapat daw si Mama ang kikipag-usap sa kanya. Mabuti na lang at napakiusapan namin siya ni Rafael at sinabi kong ako na lang ang kakausap at magsasabi kay Mama. Kalaunan ay pumayag na rin siya kaya nakahinga-hinga ko ng maluwag. Hinatid rin agad ako ni Rafael sa bahay. Nag-usap din muna kami saglit ni Mama pero hindi ko muna sinabi sa kanya. Saka na lang, hahanap pa ako ng timing. Days had passed and I'm happy because it's been 1 month since naging kami ni Rafael. It's our first monthsary today. Umaga na pero hindi ko pa nababati ang binata. Mamaya na lang kapag nandito na siya. I'm still getting ready. Kakaligo ko lang. Kakalabas ko pa lang sa bathroom actually. Nakabalot pa ako ng towel sa katawan and naghahanap pa ako ng isusuot ko sa cabinet. Kung hindi ko lang narinig na bumukas ang pinto. Yes, ma? Sabi ko. I know it's just Mama, kaya hindi ako nag-abala na lingunin niyon at kumuha na ng isusuot ko. Pero nagulat ako nang bigla itong yumakap sa akin sa likod. Wait, hindi ito si Mama. Pero agad din akong napangiti. Happy first monthsary to us, babe. I greeted Rafael at agad na humarap sa kanya at yumakap. Happy first month, babe. I heard him say. Humiwalay ako sa yakap. Tsaka ko siya tinignan. I slowly leaned my face closer to him. Then I kissed him. At kusa naman itong tumugon hanggang sa napaupo kami sa kama. I love you so much, Isabel. Tatayo na sana ako pero hindi na rin niya ako. Kaya agad akong napaupo. Nagtataka ko siyang tinignan. What? Magbibihis pa ako. Baka malit tayo. Sabi ko sa kanya. Hindi tayo papasok. It's our monthsary and we're going out on a date. Saad ng binata na nakatitig sa akin.
I forgot that I'm only wearing a towel, so I put my hand on my chest. But Rafael removed it. Muli niya akong hinalikan at dahan-dahang hiniga sa kama. Wala akong pag-aalinlangan at kusang tumugon ang katawan ko sa bawat naisi ng binata. Di naman namin ang init ng bawat isa hanggang sa marating namin ng kaligayahan. Mahal na mahal kita, Isabel, at handa akong panagutan ang nangyari. Buong puso na saad ni Rafael. Mahal din kita, Rafael, ikaw lang at wala nang iba. Muli ay nagyakap kaming dalawa at ilang sandali pa ang nagdaan ay naghanda na kami para sa aming date. Nakaalis na kami sa bahay at ngayon ay hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero sinabi ni Rafael kanina na magde-date raw kami since it's our monthsary. Ikaw, where do you want? He asked back. He suddenly glanced at me, pero binalik niya rin ang tingin niya sa daan. Nagkibit-balikat na lang ako. Wala akong maisip, babe. But as long as I'm with you, I'm fine with it. Wika ko. I saw how he smiled at what I've said, kaya napangiti na rin ako. Hindi ko iyon sinabi para pagaanin ang loob niya, dahil totoo iyon sa puso ko. Kahit nga nasa office lang kami at nagtatrabaho, ay masaya na ako. Basta't kasama ko si Rafael. He continued driving. Hinayaan ko na lang siya kung saan man niya ako dalhin. Until he stopped sa parking lot ng mall. Pumunta kami sa mall at naglibot-libot hanggang sa pumasok sa isip ko na dapat ko siyang bigyan ng regalo. Kahit simple lang. It's our monthsary, by the way. We suddenly entered the jewelry shop. Magkahawak kaming pumasok sa loob. Napansin ko ang tumitingin-tingin si Rafael sa mga kwintas, kaya hinayaan ko na lang muna siya. Baka balak niyang bilhan si tita or si Ate Mel. Binitawan ko muna ang kamay niya, saka lumayo ng kaunti sa kanya. Nagsimula na rin ako tumingin-tingin ng mga kwintas na nasa harap namin. Lahat ng iyon ay magaganda, mga mamahalin. Napalingon ako kay Rafael nang tawagin niya ako, kaya lumapit ulit ako sa kanya. Yes, babe? What do you think of this necklace? Rafael asked me. Ipinakita niya ang kwintas na nasa harapan namin. It's a good necklace with a red heart pendant. Ang ganda niya tignan. Well, it's beautiful. It's pleasing to the eyes, I said while staring at the necklace. Do you like it? Tanong niya pa. Nagtataka ko siyang tinignan. Why do you ask? Kunot noong tanong ko. Because I'll buy you one. That will be my gift for you, he said. Nanlaki naman ang mga mata ko ang tinignan siya at ang kwintas. What? No, kahit hindi na Rafael. I don't accept no love, remember? Sabi niya pa. Bumuntong hininga ko at muling tumingin sa necklace. Sigurado ka ba? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Of course I am, babe, he said. Okay. Mahina akong tugon, pero sapat na iyon para marinig niya. Tinignan ko na ulit siya at nakita ko siyang nakangiti na. We'll take this necklace, miss, sabi ni Rafael doon sa babae. Lumabas na rin kaagad kami ng jewelry shop pagkatapos. And since tanghali naman na, ay kumain na rin kami ni Rafael sa isang restaurant sa loob ng mall. Nang matapos kaming kumain, ay aayain ko pa sana siya maglibot pa. Dahil sabi ko ay siya naman ang bibilhan ko ng regalo, but he refused. Why? Okay na ako, babe. May papagawa na lang ako sa'yo, he said smiling. Nagtaka naman ako. Ba't ayaw niya? What is he talking about na at anong ipapagawa niya sa akin? Hindi pa man ako nakakapagsalita, ay hinatak na niya ako pabalik sa parking. Sumakay na kami sa kotse niya at umalis. I stayed silent. Iniisip ko kung anong ipapagawa niya sa akin. Until an idea popped on my mind. Are you planning something to do again? Sabi ko, at tinignan ko siya ng masama. What? I saw how he got confused. Nilingon niya pa ako sandali. Until he burst out laughing. Ikaw, babe, ah? It's not what I'm thinking. Unless you want. Pabiro na saad ng binata. Sinamaan ko lang siya ng tingin kunwari. No, seriously. We'll stay at our house and we'll have a dinner date tonight and I want you to cook, he said. Napangiti naman ako. Okay, easy. Anything for you, babe. Saad ko. Nag-drive muna si Rafael papunta sa bahay namin dahil pinakuha niya ako ng kaunting gamit ko na dadalhin sa bahay niya. Kapag sinabi kong bahay niya, iyon ang sinabi niya last time na bahay na raw namin. Doon kami nagstay the whole afternoon
hanggang sa sumapit na ang gabi. At para sa request niya, I cooked dinner for our date. I cooked steak dahil yon ang isa sa mga paborito niya. After I finished preparing for our dinner, ay pumunta muna ako sa taas ng kwarto raw namin. Nag-quick shower ako at nagbihis ng isang dress. Habang nag-aayos ako, ay biglang pumasok si Rafael. I can see him through the mirror na nasa harapan ko. He's holding a small box. Sa pagkakatanda ko, iyon yung box ng kwintas kanina. Pumunta siya sa likod ko. Hinawi niya pagilid ang buhok ko. Tsaka niya isinuot sa akin ang kwintas. Napatitig ako sa refleksyon namin sa salamin. Hinawakan ko rin ang kwintas at tinignan niyon. Tinampian ako ng halik ni Rafael sa pisngi. I want you to always wear that. Nakangiti naman akong tumango. Tumayo ako ng maayos, saka ko siya hinarap at niyakap ng mahigpit. Thank you, babe. Always welcome, Isabel. I gave him kiss on the lips. Segundo lang ang tinagal nun at humiwalay na ako. Let's eat. Kanino ko pa na-prepare yung food natin? Sabi ko sa kanya. Tapos na rin naman kasi ako sa pag-aayos. Bumaba na kami at pumunta sa dining. Nagulat ako nang mapansin kong meron ng bulaklak doon. Naunang maglakad si Rafael. Then he handed me the bouquet of flowers that I saw. Where did you get this? Takang tanong ko sa kanya. I bought it. Bago pa ako pumunta sa inyo kaninang umaga. Pinareserve ko na yan at pinadeliver ko na lang ngayon. He said, Thank you, babe. I happily thanked him. He smiled at me at inalalaya na akong maupo. It's only the two of us here. Before we started eating, Rafael took out his phone and took a picture of us and the food. Ako rin ay kumuha ng litrato namin sa phone ko. Pagkatapos ay may ngiti sa mga labi namin na nagsimula kaming kumain. Nag-usap din kami syempre. We talk about some random stuffs. Oh, where are you going? Tanong ko sa kanya nang bigla siyang tumayo. I'll just get some wine. Do you want? Tumango na lang ako sa kanya. Nang makabalik na siya ay binuksan niya iyon at nagsalin siya ng wine glass namin. Cheers, babe. Happy 1 month to us. Masaya na saad ko. I hope you're always like this. Masaya lang at walang problema. Weeks had passed after our monthsary. Magmula rin pala nun, ay napagdesisyonan na naming dalawa ni Rafael na doon na lang tumira sa bahay niya. Both our parents are fine with it. Para na rin daw may privacy kaming dalawa. At manalaki na daw kami at alam na ang tama at mali. Kaya naman paunti-unti ay sinimulan na naming ilipat ang mga gamit naming dalawa doon. And since magkakatao na yung bahay ni Rafael, kinumpleto na niya lahat ng kailangan na appliances doon. And one more thing, living in the same roof with Rafael is a different kind of feeling. Minsan kasi busy siya kapag nasa company kami. Pero bumabawi naman siya pagka-uwi namin ng bahay. He's so clingy. I'm seeing more of his clingy side nung lumipat na kami. Babe, stay here for a while. May kakausapin lang ako sa baba. Nagpaalam si Rafael sa akin. Tumango na lang ako at hinayaan siya. Lumabas na rin siya at naiwan ako rito sa office niya. Hindi ko rin pala ginagamit yung mini office na dating workplace ko. Pinaayos na kasi ni Rafael tong office niya last week at nagpalagay na siya ng table ko beside him. Nag-alangan naman ako nung una dahil paano na lang kapag may kausap siya. Pero talagang makulit siya at pinilit niya ako. Kaya naman every time na may pumapasok dito, nakakausapin siya, ay lumalabas muna ako, pero kapag busy ako ay nag-i-stay lang ako. Kinuha ko ang phone ko nang marinig kong may tumunog. Pero nang tignan ko ay wala namang notification or message sa akin. Narinig ko ulit ang tunog nun. Nang mahagip ng mata ko ang phone ni Rafael, he left his phone. Kinuha ko naman yun at binuksan. Alam ko naman ang passcode ng phone niya. My brows furrowed when I see messages coming from Natasha. Yes, that Natasha Sandoval. She keeps on texting Rafael, huh? And most of her messages were not business related. I smirked when Rafael didn't reply on her messages. Isa lang ni-reply doon ni Rafael. Noong nagtanong si Natasha kung natuloy ba ang appointment ng dad niya at ni Rafael. And after nun, ay hindi na nagre-reply si Rafael. Sorry na lang siya. Akin lang siya. Aniya sa isip. Ibinalik ko na lang sa table ni Rafael ang phone niya. Nainis tuloy ako. I just continued what I'm doing at pilit kong kinalimutan niyon. Pero hindi talaga maalis sa isip ko yon. Kaya hindi ko namalayan na napagtaasan ko si Rafael ng boses.
Why? Takang tanong niya. Alam kong nagulat siya sa ginawa ko. Dahil kalmado naman ako kanina. May nagawa ba ako? Hindi na lang ako sumagot at nag-iwas ng tingin. Magkasalubong pa rin ang kilay ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, pero hindi ko yon pinansin. Until he gently touched my face and made me face him. Tinabig ko naman ang kamay niya at umiwas ulit ng tingin. Hindi na niya iyon inulit pa, pero nagsalita siya. Please, anong problema, Rafael? Hindi pa rin ako kumibo. I just stared at the wall instead. Harapin mo ako, Isabel, he said, but I stayed still. Harapin mo ko or I will punish you. Napataas naman ako ng kilay sa sinabi niya. You can't do that. Sinabi ko yon, nang hindi pa rin tumitingin sa kanya. At bakit hindi? Tayong dalawa lang naman ang nandito. Naiirita akong tumayo. Mahilig ka talaga. At least sa'yo lang. Hindi ko na siya pinansin at lumabas agad ng office. Rafael called me pero hindi ko siya pinansin. Pupunta na lang muna ako sa cafeteria sa baba. I took the elevator at pumasok na sa cafeteria. Wala masyadong empleyado ngayon na nandito. Marahil abala sila sa mga trabaho nila. Nagpalipas na muna ako ng oras sa cafeteria. Tahimik lang ako at tinitignan kung sino ang mga pumapasok sa cafeteria. Nang mainip ako ay kinuha ko muna ang phone ko at nag-browse sa internet. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras na akong tutok sa cellphone ko kung wala lang kumuha ng kamay ko. Ano ba? Kanina pa ako nandito. Let's go home. Rafael seriously said. Nakatingin din siya sa akin ng seryoso. Hindi ako sumagot at tumayo na lang. Kinuha ko ang phone ko sa kanya at nilagpasan siya. Ramdam ko naman ang pagsunod niya sa akin. When we reached his office, ay dumiretso ako sa table ko. I get my bag at walang sabi-sabing lumabas agad ng office niya. When we reached the parking area, ay nakasunod lang sa likod ko si Rafael. Talk to me, Isabel. Anong problema? Ba't hindi mo ako pinapansin? Narinig kong sabi niya. Itanong mo sa nag-text sa'yo. Sabi ko sa malamig na boses. Nang makarating na kami sa sasakyan niya, ay sumakay agad ako. Ganoon din siya. Nag-text? Sino? Takang tanong ng binata. Bumuntong hininga ako bago ulit nagsalita. Itanong mo kay Natasha. I said in an irritated voice. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin, kaya mas lalo akong nainis. Anong tinitingin-tingin mo? Inis kong tanong sa kanya. While staring at me, I saw how his lips formed into a small smile. Anong nginingiti naman niya ngayon? You're jealous? He asked in a soft voice. I didn't answer him. Instead, I avoided my gaze at him. But just like what he did earlier, pinaharap niya ako sa kanya. Don't be jealous, babe. Wala ka namang dapat ikaselos. You're the only one that I love. Alam mo naman yon, hindi ba? Malambing na sad ni Rafael. My heart softened after hearing him. Ang rupok ko naman. Alam ko naman yon, sabi ko. Pero sana sinabi mo yan sa akin. Direkta pa siya nagme-message sa'yo nang hindi ko alam. Dinaig niya pa yung iba. Yung ibang kliyente mo nga sa akin muna dumaraan bago ka makausap. As your secretary, di ba dapat sa akin muna dumadaan yung mga kumakausap sa'yo? Tumitig pa muna si Rafael sa akin sandali, habang may maliit na ngiti sa dabi. I'm sorry about that, babe. Pero hindi naman ako nagre-reply sa kanya. I mean, nagre-reply ako pero kapag business-related lang. Pero binabaliwala ko lang yun kapag hindi. Nakita mo naman ata. Sabi naman niya, yes, nakita ko. I said, ilang saglit kaming nabalot ng katahimikan hanggang sa hinawakan niya ang kamay ko. Are we okay now? He asked. Huminga pa muna ako ng malalim bago ko siya tinignan. Just don't do it again. Sabihin mo sa akin kapag may nag-message sa'yo ng hindi work or business related. Ako ang magre-reply. Pagsasabihan ko siya. Seryoso kong saad. Yes, babe. Thank you. Wika ni Rafael bago ako niyakap. Aminado akong nagsiselos ako kay Natasha, lalo na't ramdam ko na may gusto siya sa boyfriend ko. Pero mahal na ako ni Rafael at gagawin ko ang lahat para iparamdam sa kanya iyon. Si Natasha ba ang makakasira sa magandang samahan ni Rafael at Isabel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.